Pinsan Kalyada. So yan mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po nandito tayo ulit sa burol po ni Tatay Henry. So ayan, at mayroon pong pinapabot si Ninang Rexy Huber ng 3,000 para dito sa pamilya nila Tatay Henry. At ayan, kami po ay nakikiramay, pati mga viewers ay nakikiramay sa inyo, Nanay Agnes, Paul, sa mga naiwan na pamilya ni Tatay Henry. At ayan, nakakalungkot po dahil hindi na po natin makakasama si Tatay Henry. At ayan, mas okay na din po siguro yung gano'n na mahinga na po siya, kasi para hindi na po siya mahirapan sa kanyang sakit. So ayan, salamat po muli sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter, Vincent Kalyada. At kung bago pa lang po kayo, paki-like and share po nitong video ito para mas papalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At maraming salamat po sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsor, sa mga minamahal kong OFW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. So tara mga kalingap, punta na po natin si Nanay Agnes para maiabot po itong pinapabot po ni Ninang Rexy. Tara po. So yan, kamusta po yung unang gabi, Nanay Agnes? Ayos lang, kahit kami-kami lang kasi maulan, walang gaanong tao. Maraming lakas ng ulan kagabi, sobra. Hindi gaanong matao kasi tsaka Thursday pa lang yun. Okay. So, by the way, marami naman na pong nagpunta ng mga mga kakilala, ganun. Meron naman. May sumilip na po. Ayan, yung mga yan. Katabi namin yan, yung, kilala mo yun, di ba yung nasa una? Mga Kapampangan. Mga Paul, kamusta? Ayos lang po. Naiintindihan mo na lahat? Opo. Normal sa isang tao nang may ganyan nangyayari, nawawala talaga. Opo. Kaya kailangan magpakalakas ng loob lang, Opo. yung pangarap mo, tuparin mo yun, Opo. At Nay, sabi ng mga viewers, kasi kagabi ko din po in-upload, madami pong naiyak, madami din pong nalungkot, at nagpapaabot po ng pakikiramay sa inyo dahil sa nangyari po. Kasi gulat din po sila sa nangyari po kay Tatay Henry. Kasi kuninto ko po lahat doon, yung pag napunta ako sa inyo. Kahit naman din po ako nalulungkot sa nangyari po kay Tatay Henry. Sila po ay nagpapabot ng pakikiramay po sa inyo, Nanay Agnes. Salamat sa kanila. At sinabi po nila na laksan mo lang daw po ang loob nyo, magpakatatag po kayo. Mas ano yun pa, siguro plano ito nga ni Lord. Sabi ko sa iyo, Nay, para hindi na din siguro mahirapan si Tatay Henry. Oo, tanggap na namin na wala na siya kasi para sa akin mabuti ng ganito para hindi na siya nahihirapan kasi ng panahon namin siya kasi lalo na kami dalawa lang. Kaya sabi ko, masaya na din ako kahit pa paano na tahimik na siya, hindi na siya naano sa amin. Yan rin ang gusto niya, yung magpahinga na rin. Kasi sabi niya wala rin siyang naano sa araw-araw. Kaya nga po, dati laging sinasabi ni Tatay Henry noon na parang wala na daw siyang pakinabang, wala na daw siyang may tulong sa iyo. Wala na sila, sabi niya. Kaya sabi niya, pabigat daw siya. Pero hindi mo yun ininda, Nanay. Kasi ang sinabi mo po, dahil mahal mo ang pamilya mo, Nay. Kaya ginawa mo lahat, nagsakripisyo ka, Nay. Trabaho ka para sa kanila, kayo kanilang dalawa. Alam niyo po, Nanay, sobrang mahal na mahal kayo ni Tatay Henry. Kahit minsan ba, may pagkamakulit na kasi nagtatanda na din po. At saka na kasi siya, aburido na sa buhay, lalo na wala siyang nagagawa sa buhay niya, lagi siyang nakahiga. Siyang po. Siya. Grabe din po yung sakripisyo mo, Nanay. Pero alam mo, grabe, pero ang iba, hindi nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan. Pero Nay, alam mo, mga viewers na naiintindihan ka, Nay. Mga taong nasa paligid mo, Nay, naiintindihan ka kasi grabe yung sakripisyo mo, Nay. Kaya gaya ng sabi nila, pakasan mo lang loob mo, Nay. Gagawin ko ng alang-alang sa anak ko.
Tama yun, Nangako Nay. din ako sa kanya na hindi pababayaan ng anak ko dahil nag-iisa lang siya. Opo, Nay. Basta gaya ng sabi ko sa inyo, Nay, nandito lang po ako sa likod ninyo, ano. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya, Nay. Ano po yung bagay na mamimiss nyo kay tatay, Nay? Yung pagiging makulit. Ano pa Yan, naman? lagi niya kami tinatawag kahit nakukulitan na kami. Siyempre, sanay na kami yung kahit wala siyang nagagawa, kahit basta makita mo lang siya nakahiga. Makita mo. Masaya ka naman, Nay. Oo, pero nung nagkasakit na siya, parang sabi nga namin, parang nahawa ako sa kanya. Yung sabi ko, wala akong pera. Sabi ko, parang pagmamot ka. Agad-agad, sabi ko sa kanya. Ano po yung sinabi nyo kay tatay yung panahon ng iba, nagkasakit na po siya, ganun nga po. Tapos kinikita niyo 130 pesos. Paano niyo po napaliwanag sa kanya na ganun po, walang pera, may pagamot ka? Inaano naman yan. Huwag na siyang pa-hospital, huwag na siyang. Ang inaano lang niya yun. Binibili ko siya ng gamot. Sa awa ng Diyos, binibili ko siya ng gamot. Gumiginawa ang pakiramdam niya. Salbutamol na yun. Oo, tsaka masahay sa yung ganito niya, dibdib niya. Opo. Naimasmasan siya. May mas masansan. Pero sa ano ko sa kanya, talagang nagpaalam na sa itsura niya siguro. Para ang ano niya, para hindi na kami pare-parehas na maghirap. Kaya siguro ganun siyang hindi nagsabi sa amin. Sabi nga ni Pauline, bakit hindi nagpaalam sa atin si Papa kung alis na, sabi niya. Hindi siya nagsabi. Siguro po, may mas masakit siguro po yung pagpapaalam pa siya sa inyo. Baka mas lalong hindi maintindihan ni Paul. Siguro ngayon, ang pagkakaintindi lang ata ni Paul, natulog lang si Papa niya. Hindi, alam na niya, wala na si Papa. Kasi sinabi, nung araw na kinuha ng nung nasa morgue, sabi niya, matulog na kami, sabi niya, Mama, tayong dalawa na lang. Huwag mo kong iiwan, Mama, sabi niya. Sabi niya sa akin, nakahiga ako. Sabi ko sa kanya, hindi kita iiwan. Sabi ko, ikaw lang ang anak ko. Sabi ko, talagang nagsabi siya sa akin, nakahiga ako. Ano ang lutang ang isip ko, nakaano ang mukha ko sa kabila. Sabi niya, Mama, humarap ka sa akin. Sabi ni Paul, Oo. Huwag mo kumiiwan, Mama. Sabi niya. Niyakap ko siya. Sabi, hindi kita iwan. Sabi ko, mahal kita. Ikaw lang mag-isa. Sabi ko siya. Sabi ko, kahit maliit pa lang, may isip na siya. kaya nga po, Maano na siya. alam niyo na yung nangyayari sa paligid. Maano sa buhay. Kahit bata pa lang siya, sabi ko, naiintindihan na niya. Medyo naiintindihan niya. Ito po lahat. Tayo ni Kuya Vincent sa iyo, ano? Alam mo na hindi ka iiwan ni mama mo, ha? Huwag mong isipin na kung si papa mo, iniwan kayo. Kasi si papa niyo kasi may sakit na siya. Kumbaga, para hindi na mahirapan si papa mo, ayun, nawala na si papa mo, ano, kinuha na ni Lord. Sana maintindihan mo yun, ano, Paul? Tapos ngayon, hindi na mahirapan si papa mo. Kasi nga, ano na siya, kapiling na siya ni Lord, ano? Huwag mong isipin na iiwan ka din ni mama mo. Kasi si mama mo, ang ganyan, tutulungan ka. Andito din si Kuya Vincent mo, ha? Tutulong ako sa abot ng makakaya ko, ha? Opo. Huwag mong isipin na iiwanan ka ng tao, ha? Opo. Marami sa'yo nagmamahal, Paul, ha? Opo. Ang gawin mo na lang, magdasal ka, ha? Ipagdasal mo si mama mo, papa mo, yung mga taong nasa paligid mo, ano? Bakit naiiyak ka, Paul? Kasi po masakit po na nawala si Papa. Masakit na nawala si papa mo.
Hindi mo ba tanggap na mawala na si papa mo? Tanggap na po. Ha? Tanggap na po. Tanggap. Pero sana Paul ha, maintindihan mo ha, lahat ng bagay ha. Hindi ka namin iiwan ha. Katulad si Kuya Vincent, hindi ka namin iiwan. Mahal ka namin ha. Opo. Huwag mong isipin na ang isang tao pag nawala, iiwan ka. Ha? Normal sa buhay ng isang tao na mawala. Ano Paul? Kaya pinapaliwanag ko sa iyo ayos para mas maintindihan mo ha. Huwag ka nang iyak. Ipakita mo sa mga taong nasa paligid mo na tutuparin mo yung pangarap mo. Ipakita mo rin sa akin Paul na tutuparin mo yung pangarap mo ha. Basta mag-aral ka lang mabuti, mas magiging proud si papa mo kapag nakuha mo yung pangarap mo. Ha? Ganun lang, tiyaga lang sa buhay. Lahat ng tao dadaan yan. Ano? Kumbaga ay panapanahon lang ang buhay ng isang tao kung kinukunin na o hindi. Lang si Lord lang may alam kung kailan tayo kukunin. Ano? Kaya maging ano ka lang ha, magpakalakas ng loob ha. Opo. Huwag mong isipin yung ganun bagay ha. Opo. Alam kong mahirap, pero dapat kayanin sa buhay ng isang tao ha. Opo. Pinapaliwanag ko sa iyo para mas lalo mo maintindihan ha. Opo. Yakapin mo si mama mo. Yakapin mo yan. Love na love ka niya ni mama mo at gagawin lahat para sa iyo. Di ba? Nay, ikaw din po Nay. Ipakita mo po kay Paul na mas matatag ka lalo po. Ano? Kasi pag nakikitaan ka po nila nahihina ka Nay, madadamay po ang anak. Ano Nay? Basta lagi mo lang po sa kanya ipaintindi kung gaano kahalaga ang buhay, kung gaano kahalaga ang edukasyon, kung gaano kahalaga ang pagmamahal, ano Nay, ng magulang. Kayo po magiging sandalan po ni Paul. So, yung oras na to, ikaw na po ang magiging nanay at tatay niya. Kaya mo yan, Nay. Nanay. Kakayanin ko talaga. Opo. Basta, Alam sa ano. opo. Basta tutulong pa ako sa abot ng aking makakaya, Nay. Salamat sa iyo. Opo, Nay. Walang ano man, Nay. So, ngayon po, meron pong pinabot si Ninang Rexy. Kilala mo yun? Kilala niya? Yung sponsor niya, ano, si Ninang Rexy Hoover. Rexy. Siya yung nagtumulong para sa bahay niyo, di ba? Tanda niyo po? Siya ang lagi nagbibigay sa Opo, siya yung lagi nagbibigay sa inyo. Nay, siya po, 3,000 Nay. Sinabot po yan sa inyo, 3,000. Pangangailangan niyo po dito. Naluto niyo po yung sopas kagabi. Ano, mamaya kasi Mamaya. walang tao. Sige. Okay lang po, Nay. Mamaya daw nila iluluto. Patulong ka na lang po sa mga ano mo. Yung pamangkin niya ang nagluluto. Sino po ang pamangkin niya na? Nandun sa, hindi pa sila na-uwi pa lang sila kanina. Dito na po sila nagdamo kagabi. Buti naman nanay at may mga taong tumutulong pa rin sa iyo. Marami kasi alam nila ang sitwasyon ko dito. Dahil tayo lang ako rin. Pero ginawa kong lahat para sa asawa ko. Anong plano mo, Nay? Ano pong plano niyo? After po nitong ilibing po si Tata Henry. Sabi ko, matrabaho muna ako. Sa totoo lang, pinapauwi na kami ng pamilya ko dun. Pinapauwi na po kayo. Sabi ko, tapusin pa. Tapos kumuha siya ng grade 3. Pinapauwi na ako ng nanay ko. 5 taon na kasi kami hindi nagkikita. Nasa iyo man po yan, Nay, kung uuwi po kayo. Pampanga, di ba? Nasa iyo po yan kung uuwi po kayo. Pero may mga alaala po kayo may iwan dito. Lalo may bahay na walang titira. Nandiyan naman ang kapatid niya. Sila muna po papatiraw niyo. Marami nga yung kapatid niya. Siya rin ang nagbili naman. Siya din ang bili niyo. Yung lupa. Di, ngayon Ang Nay, pero ngayon, pagkatapos ng trabaho, ayan, pagkalibing niyo, maplano ako trabaho muna. saan ka po? Habang nag-aaral siya. Ito po para... Kasi, bago siya nagkasakit, wala na akong trabaho eh. Ay, natanggal ka po din sa trabaho. Hindi, inano nila ako hanggang gabi. Hindi mo kaya po kasi may bantayan ka po. Oo, tsaka ang anak ko kasi, parang ano siya, yung nagkaka-nervous pag
Wala ka po. Wala ako, kaya nakiusap ako. Ang gusto nila hanggang gabi. Sige po, sabi ko, Alis ka naman. aalis na ako. Hindi pagpapalit ang anak ko sa ganun halaga ng pera, sabi. Pero kahapon may nakausap ako si Kagawad. Opo. Iano daw ako ng mag-aalaga ng bata. Dito lang, inaano niya ako sa dahil. Ay, hindi po pwede. Sabi ko, ang anak ko sige, sabi niya, dito na lang malapit, sabi niya. Sige po. Pagkatapos ng lahat ng kay Agum, sabi ko, tsaka mapahinga muna po ako. Kasi isang linggo akong walang tulog sa kanya. Kasi sabi ko, maano ako. Papahinga muna ako, sabi ko. Tama naman, pahinga ka din. Huwag mo bubugin ang sarili mo na eh. Eh, paano kung magkasakit ka? Ano, si Paul? Isipin mo din na yun si Paul, ha? Kaya sabi ko, mapahinga muna ako. Kasi gusto ko munang matulog-tulog. Talagang kulang ako ng tulog. Mula nung nagkasakit siya. Hindi na kami nakakatulog. Lagi siyang gising. Kailan ba pinagkasakit si tatay? Nung Pasko, nagkatrangkaso siya. Pero nagamot yun. Yung inano ko Kasi parang ng pumunta pa ako dun kay tatay bago ata. November. November. Wala kami, nagsimba kami. Opo. Uli nga na yun, 26. O, 26. Malakas siya yun. Opo. Ang ganda nga ng kwentuhan namin. Ano nga, pagkatapos ng Pasko, dun siya nagkalagna. Parang sinasabi ata dati ni Tatay Henry na tuwing papasok ang taon, nagkakasakit siya. Di ba? Noon kasi February, nagkasakit siya ng February. Opo. Tapos, noong 26 nga, nilagnat. Pinagtuloy-tuloy ko yung pag-inom ng Bioflow niya. Guminawa siya. Hanggang sa bagong taon, nakatayo na. Tuwa pa nga kami. Talo na. Kahit tatlo tayo, masaya tayo, sabi namin. Nakatayo na si Papa, sabi ng anak niya. Tapos, nag-iingay kami itong dalawa. Siya nakaupo, nakikinig. Sabi, Papa, sabi namin sa kanya, mag-ano ka naman. Medyo galaw-galaw ka naman dyan. Alam mo, nakikita namin na nagtutuloy yung luha niya. Kaya sabi, magaling ka na, sabi namin sa kanya, kasi ikaw mismo nakatayo, hindi ka na namin binubuhat. Dati napatulong ko siya eh. Pero ilang araw na pagkatapos ng bagong tayo, yun na, nag-umpisa na. Nag-umpisa na naman nilalagnat. Grabe. Kaya sabi ko, wala tayong pera. Sabi para ipa-check up ka. Wag na, sabi niya. Yung pagsabi niya pong gano'n na walang pera. Wag na, sabi niya. Umiiling siya. May gamot naman ako dyan, sabi niya. Pero nung uli na, hindi na niya. Sabi ko, mainom ka gamot mo. Ayaw na niyang mag-inom. Parang niluluwa na niya mga tabletas. Nay, wala kang laksan ng loob. Ano po? Narado masaya si Tatay Henry. Masaya na siya. Nung pagkabuklat niya ng niya, mataol na nakita niya kami. Parang maaliwala sa mukha niya. Pero sabi nung kapatid niya, Kuya, dali mo nga tong sakit ko. Bakit ka nag-iba ng mukha? Sabi niya, bakit ka sumimangot? Dinoloko niya. Paano kaya lagi mong kahaway? Sabi ko sa kanya. Pero nung bagong bukas siya, talagang maaliwalas ng mukha. Lagi ko naman siya sinasabihan, huwag ka mag-alala, sabi. Kahit iwan ka namin, alaala mo hindi namin makakalimutan, sabi ko sa kanya. Katawan lang niya ang maiiwan dito. Pero dala-dala namin ng mga alaala niya. Iniwan niya po. Wala akong magagawa kasi pamilya ko nandun. Talagang yun na po yung balak yung pupunta po ay talaga din. Pinagpalit ko lang talaga siya sa pamilya ko. Alang-alang sa kanya kasi sa kalagayan niya, diba? Pero kung tutusin, mas mahalaga pa ang magulang kaysa asawa, diba? Pero ako pinili ko siya kasi naawa ako sa kanya. Walang magkaalaga. Ito yung pagmamahal niyo po talaga.
Masaya na yung nanay si Tatay Henry. Ano? At saan lang po lagi ang loob po Huwag pong bibigay na Ano po? Gagawin ko lahat para sa anak ko. Yes. So talaga yun na yung plano mo na after ng school niya, doon na po kayo sa Pampanga. Malay mo balang araw makakabalik kami dito. Oo. Sana sa susunod na pagkita natin, Paul, meron ka ng Unang-una ka namin pupuntahan. Opo, salamat. Alam namin ang bahay mo. Dahil Message sila po. napakalaking utang na loob namin sa iyo, Vincent. Opo, Nelson. Ikaw nang pag-asa namin. Sana someday, Paul, kita na kita, na sundalo ka na Kahit anong marating mo, magiging proud ako sa iyo. Patuloy ka lang mangarap Samahan mo ng sipag at Pangako, kuya ka. Pagbalik namin dito, ikaw ang unang pupuntahan namin ka. dito Babalik at babalik din kami. Makakasa po kayo na always po kayong welcome sa akin na Hindi ka namin makakalimutan. Opo. Pero matagal pa. Ilang buwan pa. Opo. Sana laban lang po sa hamon ng buwan. Sa bagay, hindi tayo bibigyan ng problema. Hindi ka Kung di natin kapayan. Diba? Yes. Basta always lang po tayong magdasal na Hanggang po sila. Lagi. Tama po. Huwag natin pong kalimutan ng ating Panginoon na darating din po ang magandang buhay para sa atin. Ano po? Katatag lang po kayo, Nay. Kami po ay nakikiramay. Mula po sa akin, hanggang sa mga viewers at sponsor po, Nanay. At sa mga nanonood nito, ang pakikiramay po namin sa inyo. Laksan mo lang pa ang loob niyo, Paul at Nanay Agnes. Kakayanin po ninyo. Salamat. So ayan mga kalingap at ayan grabe nakakaiyak yung mga sinabi ni Nanay Agnes at pati din si Paul naiyak din po sa mga nangyari kahit sino naman po kapag nawalan po ng magulang iiyak at iiyak talaga. So ayan sa mga gusto pong magpaabot po ng tulong at nasabi din po ni Nanay Agnes na kailangan daw po nila mag-ipon po ng pera para makabayad po sa simbahan. Medyo may kalakyan po ata 7,000 pataas ata po yung para sa bayad sa pagpamisa ata po at saka yung sa paglilibingan po ni Tatay Henry. Sa mga gusto po message nyo po ako sa aking Facebook page Vincent Calyada. At ayan malalabas po yan dyan ang aking Facebook page So ayan tulungan po natin si Nanay Agnes mga kalingap kasi yun nga po katulad din ng sinabi ni Nanay Agnes wala daw po siyang trabaho na. Siyempre hindi niya pinagpalit yung trabaho niya para kay Paul. So ayan, sana po tulungan po natin mga kalingap. So ayan, salamat pong muli sa inyong lahat, sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsors, sa mga minamahal kong OFW. Sa mga hindi po na-skip ng ads, maraming salamat po. At kung bago pa lang po kayo, paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At Diyos mabalos po sa inyong gabos, mag-ingat po tayong lahat. Bye bye po!